Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabihin po sa katabi, good evening. Yan. So, yung bangka natin parang hindi pantay, ano? Pero naintindihan naman natin, no? Sa mga nandito. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sapagkat pinaunlakan nyo na naman po ang paanyaya ng Panginoon. Amen mga kapatid. At may pangako po ang Diyos na kapag tayo po ay nagbibigay ng oras sa Kanya, ibinibigay natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Anong sabi po? Pinagpala at super blessed na po ang lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? And that is what people want, blessing at pagpapala mula sa Panginoon. Kaya po, bago po tayo magsimula ay bibigyan ko lang po kayo ng ilang mga reminders before we start. Ang una sa lahat ay paki-silent ang mga phone. Alam nyo naman po kung bakit, to avoid distraction. Also, get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga salita ng Diyos. And kung wala po kayong panulat, you can use your camera phone to take a picture because the picture is worth 8,000 words. And also, don't forget to invest and invite. May dala po ba kayo? Maliban sa inyong mga sarili, sino pong mga in-invite na ninyo? Okay, so next time, ha? Okay. So, invest and invite. Bring a family. Kung wala kang anak na madala, bring a friend or you bring your pet. No? Kung wala talaga, dalhin mo yung pusa mo dito o yung aso mo para may kasama ka lang. Pero sigurado naman ako na may madadala ka sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. We have 2 services every Sunday po at 8 a.m. and every Wednesday 6 p.m. And we are also simultaneously live online at our social media accounts, Facebook Live sa OCW Pampanga and mula din po sa ating YouTube account na The Master Teacher BS. So every Sunday po yan 8 in the morning and Wednesday naman po 6 in the evening. Kaya po wag nyo pong imimintis na panoorin po, no? Itulong nyo na lang po yan sa gawain ng Panginoon. Amen po mga kapatid? At kung may kaibigan ka po, ipagsabi mo na. Sabi sa katabi, ipagsabi mo yung channel natin at yung ating page. Amen mga kapatid? At pakisubscribe mo na rin para makatulong tayo sa gawain ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Handa na po ba? Okay, kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayo na magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen na kapatid? Ewan ko po sa iba kung ayaw nilang ideklara, pero ako, lagi ko yung sinasabi para maging encouragement sa atin that we are super blessed and happier. Dahil kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. So, handa na po ba tayo mga kapatid? So, let's turn this lesson to the next part. It's part 22 of the series, Charis. It is the gift of favor for everyday life. No? Napakalayo na natin. Grabe. At I hope na marami na po kayong naisulat. Mayroon na po kayong mga na-imbak na mga katuruan mula sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. So let's start and let's begin. It's time to learn. Handa na po ba kayong matuto? Okay. So ang ating pong pag-aaralan under Charis ay the gift of perfection. Again, the gift of perfection. A perfection that is not a reward but a gift of favor. No? So, posible po ba na tayo maging perfect? Posible po ba mga kapatid? Kaya ba nating i-maintain kung sakali mang maging perfect ka? Kaya mo bang i-maintain yon? So, alamin po natin kung bakit. So, bakit nga ba kailangang maging perfect? Para saan pa, pastor? At kaya ba natin na maging perfect talaga? So, tonight, let's talk about perfection. Tatanungin ko po kayo, honestly. Sino po ang mga perfect na rito? Taas ang kamay. Sino ang perfect na? Oh, yung walang kapintasan, hindi pumapalya, walang masamang ugali, walang makitang mali sa kanya, walang blemishes.
perfect nga eh, no? Buti na lang walang nagtaas. Kasi kung may nagtaas, bababa na ako, tapos na ang lesson. Tama ba mga kapatid? Because no one in this world is perfect. Do you agree with that mga kapatid? No one is perfect. Do you agree with that? Kaya sabihin sa katabi, makakahinga ka na. No? Kasi walang perfect eh. Tama po ba mga kapatid? So makakahinga ka na ng maluwag. Even si Pastor Gani, hindi rin po perfect. Amen po ba mga kapatid? In fact, habang tumatanda po ako, mas lalo kong nakikita ang aking kakulangan, ang aking kapalpakan bilang tao. Wala pa rin po akong namimit na tao na perfect or perfect pastor or perfect Christian. Kayo po ba may namit na perfectong pastor? Meron na po ba? O pag meron, sabihin nyo sa akin at pupuntahan din natin. Amen mga kapatid? Pero suma total, wala pong sino man ang perfecto sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Can you hear amen? Bakit? Romans 3:23, pakibasa. All have sinned and are not good enough, good for nothing, for God's glory. Sino daw po ang mga nagkasala na? All. Sabihin nga natin all. Lahat. Kasama ka ba ron? Yes, kasama rin ako doon. All have sinned and all are not good enough, good for nothing. Wala tayong ginawang mabuti. Sabi sa God's word, because all people have sinned, they have fallen short. Ano yung Tagalog? Nakalagay na. Kinapos. Saan? Of God's glory. So, it proves that we are utterly incapable of living the glorious life that God wants for us. Bakit? Kasi hindi nga tayo perfect. Kinapos po tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen po. So, agree po ba kayo na walang perfect? Amen. However, we Christians are given a seemingly impossible command from God, and that is, we must be perfect. No? Napaka-imposible. Inutos ng Diyos na maging perfect tayo, pero bakit kaya niya ito sinabi? Ito po'y inuutos niya even in the Old Testament, noong mga panahon pa nila Moses, up until the New Testament in the New Covenant blood of Jesus. So sakop po tayo doon. Basahin lang natin. Deuteronomy 18 verse 13, no? Old Testament. Thou shalt be perfect with the Lord thy God. No? Yan ang utos. Magpaka-perfect ka para sa ating Diyos na buhay. And in New Testament, Matthew chapter 5, verse 48, ano po ang sabi ni Jesus? Therefore, you shall be perfect, just as your Father, saan daw? In heaven is perfect. Definitely, ang tinutukoy na tatay natin dito ay hindi yung tatay natin sa lupa. Tama? Kasi hindi sila perfect. Ang perfect lamang ay walang iba kundi ang ating tatay sa langit. Can you hear amen? At sa verse na ito, anong sabi? Inuutusan tayo na maging perfect. Gaya nino ng ating Ama sa langit. So, gaya ng Diyos na perfect. So, if we are going to dig deeper on the word perfect, word study po tayo. Perfect in Greek means teleios. Sabi nga po natin, teleios. Yan. It means complete, no? Kompleto, buong-buo. In various application of labor, sa paggawa, in growth, in mental and moral character, etc., etc. Or it also means completeness, kakompletuhan. Saan? Of full age, sa edad, full-grown man, matandang lalaki, or babae, an adult, or, look at that, mas madaling maintindihan, mature. Amen? Pag sinabing perfect ka, mature ka na. Kaya mo nang unawain ang mga bagay na mahihirap. Number 2 is the holiness God requires of us. Pag sinabi ng Diyos na be perfect, sinasabi niya po dito na maging banal ka. Amen mga kapatid? Maging malinis ka. Saan? Sa harap ng Diyos. So sabi diyan, literally, in this context, it doesn't mean kung perfect doesn't mean being without any mistake. No? Sapagkat imposible yun. Nagkakamali tayo. But rather, ano daw po? Striving for complete devotion and alignment with God's character. Ano po ba yung character na hinahanap ng Diyos?
holiness or kabanalan. So, pag sinabi ng Diyos na be perfect, ibig sabihin po nun, hinihimok tayo ng Diyos, ini-encourage tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen po ba? Amen. And ang book of Matthew hanggang book of John, ano pong tawag doon sa Matthew, Mark, Luke, John? It is the four Gospels. No? Ang four Gospels po ay still under the Old Covenant teaching, although nasa New Testament na po siya. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Kasi ang dulo ng Old Testament ay Malakay. And then comes Matthew, Mark, Luke, John in the New Testament. Gusto ko lang linawin na ang Matthew, Mark, Luke, tsaka John ay under pa rin sa Old Covenant teaching. Kaya nang iniutos ni Lord ang salitang be perfect sa Matthew 48, ipinapakita lamang po dito ng Panginoon at sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa Kanya nung panahon na yon at sa panahon ngayon na pangit ang ating kalagayan sa Diyos. Ano po yon? Hindi natin kayang gayahin ang Diyos Ama na nasa langit na banal. Can you hear amen? Kaya ba natin maging banal? Sino po sa inyong banal na rito? Taas nga ulit ang kamay. Meron po ba? Wala pa. Tama po ba, mga kapatid? Hindi tayo magiging banal or holy, hiwalay sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po. Sapagkat ang start po ng New Covenant ay nung namatay si Jesus sa cross at hindi po nung siya ipinanganak. Pero siya po ay nasa ilalim ng law. He is under the law. Kaya po pag sinabing you are under the law, nasa ilalim ka ng batas, you are destined to die. Ikaw ay pwedeng mamatay at patayin. Bakit? Siya nasa ilalim ng batas para tuparin niya ang lahat ng batas na ibinigay ng tao na hindi kayang gawin ng tao. Maliwanag po ba, kapatid? Yung 10 utos binigay sa tao, nasusunod ba ng tao? Hindi po. Pero sino ang gumawa nito para sa atin? Ang ating Panginoong Kristo. Because that is the demand of God. Now, sa Old Covenant, ang focus po ay ang performance ng tao. Mabait ako, magaling ako, mahusay ako, kaya ako ay pinapatawad, kaya ako ay pinagpapala ng Diyos. Pero in the New Covenant, ang focus naman ay performance ni Kristo dahil sa kanyang biyaya. Can you hear amen? Maliwanag po ba yan? Malaking pagkakaiba. Ang lumang kasunduan, ang gusto niya, do this, do that. Gawin mo yan. Do. No? Pero sa New Covenant naman, sa bagong tipan at bagong kasunduan, it is done. It is done. It is done. Tapos na. Tinapos na. Sinong tumapos? Ang ating Panginoong Jesucristo. Palapakan naman natin ang ating Diyos na buhay. So kung tinapos na pala ni Jesus ang lahat ng mga utos, anong gagawin natin bilang mga tao? Aangkinin mo na lang. Sabi sa katabi, aangkinin mo na lang. I-claim mo na lang ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay magaling na, ano lang ang sasabihin mo? Amen. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay mayaman na, ano lang ang sasabihin mo? Amen. Diba? Kiniklaim mo na lang sa iyong buhay sapagkat tinapos na itong lahat ni Kristo. When you say amen, so be it, mangyari nawa sapagkat sumasampalataya ka doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Next, what is the role of Jesus in our perfection? So ano nga po bang ginawa ni Jesus? Pakibasa natin sa nakakakita. Christians believe that Jesus' sacrifice allows human to be considered perfect in God's eyes even though they are not sinless, as their imperfection is what? Is covered by Jesus' righteousness. Ang tawag doon ay imputed righteousness. Ibig sabihin po ng imputed, itinapal. Halimbawa, ikaw ito, si Kristo ito, itinapal si Kristo sa iyo. Kaya pag tumingin ang Diyos sa iyo, hindi ikaw ang nakikita, kundi sino? Si Kristo. Maliwanag po ba, mga kapatid? At naniniwala tayo dahil nandyan na si Kristo, ang kanyang kabanalan ay tinakpan ang ating karumihan, kaya po tayo naging matuwid na sa mata ng Diyos. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen. Kaya salamat at dumating ang ating Panginoong Jesus. Can you hear amen? Amen. Kaya po,
napaka-imposible talaga na ma-achieve ng isang tao ang perfection, hiwalay sa Diyos. Sabi nga natin, hiwalay sa Diyos. Amen po mga kapatid? At sabi nga po ni Jesus mismo, John 15 verse 5, anong sabi niya po doon? Nasa baba, apart from me. Kanino? Apart from Jesus, you can do nothing. Wala kang kayang gawin, hiwalay sa Panginoong Kristo. Can I hear amen? Sapagkat siya ang puno, tayo ang mga sanga. Sanga po, hindi po bunga. Siya ang puno, tayo ang mga sanga. Tayong mga sanga ang nagbubunga. Maliwanag mga kapatid? Kaya kung hiwalay ang isang sanga sa puno, magbubunga ba? Wala. Hindi ka magiging mabait. Hindi ka magiging masipag. Hindi ka magbibigay sa gawain ng Diyos. Hindi ka maglalaan ng oras para sa Kanya. Bakit? Hiwalay ka sa Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. There is no perfection. Is that clear mga kapatid? Maliwanag po ba? Okay, so pag-usapan muna natin ngayon, ano ang kalagayan ng tao in the Old Covenant or lumang kasunduan versus the New Covenant. So una po, next, pakibasa natin, the Old Covenant demands perfection. Amen mga kapatid? So yung lumang kasunduan, humihingi siya ng ano? Perfection. Especially in terms of sacrifices. In terms of offering. Para saan? Ba't tayo nag-o-offer? Tinuro ko na nakaraan. Para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Now, in the Old Covenant, it demands perfection. Basahin natin. Leviticus 22 verse 21. And whoever offers a sacrifice of a peace offering to the Lord to fulfill his vow, or a free will offering from the cattle or the sheep, ano pong sabi? It must be perfect to be accepted. There shall be no defect in it. No? So kung ikaw daw ay mag-o-offer, magsa-sacrifice, ito man po ay peace offering sa Lord, o kaya ay free will offering dahil nagkasala ka, feeling mo may kasalanan ka, Lord, gusto kong magbigay. Ang sabi ng Diyos, it must be, ano daw po yan? Perfect. Dapat po ay napakainam ang ibibigay mo. Or, it will not be accepted. Hindi tatanggapin ng Diyos. Now, sa Old Covenant, sabi ko kanina, anong focus ng Old Covenant? Ang ating performance. Sabi natin, our performance. Yan. At mahirap po ito sa tao. Lalong-lalo na po sa mga walang pera, mga walang alagang hayop, walang pambili ng pang-alay sa Diyos. Bakit? Kasi pag wala silang inialay, hindi mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Eh, nung sabi kanina, ito ay demand. Sabi nga natin, demand. No? Pag sinabing demand, pwede bang hindi ibigay? Hindi eh. Ibigay mo, sapagkat itong hinihingi, demand ng Diyos, kaya walang choice ang tao kundi sumunod. Parang Nike. Ano ba sabi ng Nike? Just do it. Amen po ba mga kapatid? But in the New Covenant, etong mas maganda. Ang focus nito, hindi yung performance mo. Kahit hindi ka nagdala ng tupa, kahit hindi ka nagbigay sa Diyos ngayon, kahit hindi ka nakapagdasal, ang focus ng New Covenant is in the performance of Jesus Christ. Saan? On the cross. Can I hear amen? It is once and for all. Pag sinabing once and for all, para sa lahat ng kasalanan ng tao. Ikaw ba'y naniniwalang ikaw ay may kasalanan sa Diyos? Ikaw ba ay naniniwala na ikaw ay kailangang patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Amen. Basahin natin. 1 John chapter 2 verse 2. He, sino po yon? Jesus is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but, look at that, but also for the sins of the whole world. No? So napakalino po niyan mga kapatid. Si Jesus po ay dumating para po saan? For the atoning sacrifice. No? Ano nga po ba yung atoning sacrifice? Nandiyan po sa baba, inilagay ko na, pampalubag loob. Pampakalma. Bakit po kailangan ng pampakalma? Para humupa ang galit
ng Diyos. Can you hear amen? Ano po yung mga kasalanan na pinapatawad sa atin? Ang kasalanan natin mismo at ang kasalanan ng buong mundo. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya nung dumating si Jesus, ibinigay ang pampalubag loob para sa Diyos. Sabi nga natin, pampakalma. Bakit, sabi ko kanina, bakit kailangan ng pampakalma? Kasi ang Diyos galit na galit sa tao. Bakit? Ang tao, pag sinabi ang sorry Lord, hindi ko na gagawin, uulitin na naman niya. Pag sinabi na humingi na naman ng tawad, Lord, sorry, hindi ko na uulitin, mamaya gagawin na naman niya. Tama mga kapatid? Di ba kagalit-galit yun? Tama po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Brothers and sisters, walang bagay ang kayang ibigay ang tao para humupa ang galit ng Diyos. Bigyan mo siya ng pera, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Amen mga kapatid? Bigyan mo siya ng kahit anumang bagay sa mundong ito, ari-arian mo, hindi niya ito tatanggapin. Let me give you a scenario. Halimbawa, ikaw ay lalapit sa Diyos at nag-alay ka ng kalapati, galit pa rin ng Diyos. Nag-alay ka na ng tupa, malaki-laki na to Lord galit pa rin ng Diyos. Naglagay ka pa rin ng baka, galit pa rin ng Diyos. Dinagdagan mo pa ng trigo, ng mga pananim mo. Brothers and sisters, galit pa rin ang Diyos. At in the Bible, may instance na, dahil wala na silang maisip na iaalay, kalapati, baka, mga hayop, tao na mismo ang iniaalay nila. Kasama yung mga anak nila, iniaalay nila. Pero, take note, galit pa rin ang Diyos. High blood. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya kailangan ng atoning sacrifice, pampakalma. Sabi nga natin, pampakalma. Sabi ng iba, Pastor, galit na galit ng Diyos? Opo. Paano siya magpapakalma? Paano natin siya mapapahupa ang kanyang galit? Alam niyo po kung ano ang pwede nang gawin para mapahupa ang galit ng Diyos? Nung inialay na mismo ang kanyang kaisa-isang anak. Sino po yon? Si Jesus. Palakpakan naman natin si Jesus. Nung inialay na si Jesus, umupa na ang galit ng ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Kaya kung wala si Kristo, tiyak galit pa rin ang Diyos sa atin kahit hanggang ngayon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Maliwanag po ba yan? Kaya walang maidadahilan ng maraming tao na sabi nila, galit ang Diyos ayoko mag-church, galit ang Diyos, ayoko maglingkod sa Kanya, galit siya sa akin, hindi po. Hindi nagalit ang Diyos. Sabi sa katabi, hindi nagalit ang Diyos. Or else, kung binigay na si Kristo, galit pa rin ang Diyos, ang tawag doon, high blood. Tama mga kapatid? Yung alam mo, nabigay na, high blood ka pa. Tama po mga kapatid? Namatay na si Kristo, inialay niya ng kanyang buhay para sa atin. Kaya kung ang Diyos ay galit pa rin sa'yo, baliwala ang kanyang sakripisyo. Buti na lamang nung namatay si Kristo, ang lahat ng ating kasalanan ay tinapalan ng kabanalan ni Kristo. Pag tumingin sa'yo ang Diyos, malinis ka na at matuwid ka na sa kanyang harapan. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kahit sinong tao, kayang-kayang linisin ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Do you believe that? Amen. So, let's answer the question, what is perfection under the old covenant? So, ano nga po ba yung perfection sa lumang tipan? Balikan lang po natin yung itinuro ko sa inyo nung nakaraan. I think it's part number 17 ng series na ito. Merong 7 covenant, 7 kasunduan ang Diyos sa tao. Ang 1 to 6 po, Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, at Davidic, ito po ay under the Old Covenant. Sabi nga natin, Old Covenant. Lumang kasunduan. At dito, ang kausap ng Diyos ay tao. Kaya anong nangyayari? Sinabi ng Diyos, tao, gawin mo ito. Sabi ng tao, okay Lord. Ano nangyayari? Nagagawa ba ng tao? Hindi po. Bakit? Sapagkat ang focus nito ay our performance. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko nakakausapin ng tao. Ito ang mas bago, yung number 7. Ano po yung nasa ilalim? Messianic. From the word Messiah. Sino yung Messiah natin? Mesias? Si Kristo. This is the new covenant. Bagong kasunduan. At dito, hindi na tao ang kausap ng Diyos. Sino ang kausap niya? Ang kanyang anak mismo. Diyos sa Diyos. Can you hear amen?
Ito may chance talaga na ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Nung panahon po sa Edenic, si Adan hanggang kay Moses, sa Mosaic, Davidic, no? Dito po ang grace na nararanasan ng tao ay limited. It is a foretaste or patikim na biyaya ng Diyos, no? Kasi hindi sila perfect. Susunod, mamaya-maya papalya. So, susunod may blessing, pag pumalya walang blessing. Amen, mga kapatid? Pero nakakatikim pa rin sila ng pagpapala sa Diyos. Lalo na kung sila nakakapag-alay ng sakripisyo para sa Diyos na buhay. Can you hear amen? At saan po sila nag-aalay ng sakripisyo? Exodus 20 verse 24. Look at this. An altar. Saan po sila naglalagay? Sa isang altar. An altar on earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen, tupa at baka. In every place where I record my name, anong gagawin ng Diyos? I will come to you and I will bless you. So nakita niyo yun? Basta may altar, maglagay ka dyan ng alay, pupunta ko dyan at pagpapalain kita. Can I hear amen? Amen po ba? So tingnan niyo po yung picture ng altar. Next po. So ang altar po, it is a place of sacrifice. No? Alam ng Diyos, hindi kayang gawin ng mga tao, ng mga Israelita ang perfection. Kaya nagpagawa ang Diyos ng altar. Pastor, para saan po ang altar? It is a place where you could pray, where you can come near to the Lord, and you can offer, makapag-alay ka ng sakripisyo. Para saan ang sakripisyo? Pantakip ng ating mga kasalanan, ng ating mga imperfection. Gamit ang dugo ng mga hayop. Amen, mga kapatid? Kasi sabi sa Bible, pag walang pagdanak ng dugo, there is no shedding of blood, there is no forgiveness. Bago ka patawarin ng Diyos, kailangan makita mo na ng Diyos na mayroong dugong dumadanak. Amen? Maliwanag po ba yan? Kaya ang altar po ay dapat gawa po sa uncut stones. Yan. Ibig sabihin po ng uncut stones, mga hindi tinabas na bato. No? Hindi tinapyas. No? Ibig sabihin po nito, walang tools na ginamit doon sa mga bato na yon. Anong ibig sabihin? Pag walang tools na ginamit, walang effort, walang ambag, walang participation ng tao para mapatawad ang kanyang kasalanan. Can you hear amen? Maliwanag po ba yung mga kapatid? Sabi ng Diyos, sige, kumuha kayo ng mga bato dyan. Kunin nyo yung mga bato na hindi tinapyas, pagpatong-patongin ninyo. Exodus 20 verse 25. Next, if you build altars from stone, anong gagamitin? Use only uncut stones. Do not chip or shape the stones with a tool, for that would make them unfit for holy use. Ibig sabihin po, magiging marumi ito, and it is not perfect sacrifice. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Amen. So, because of our sin, sa ating mga kasalanan, naging imperfect ang tao, and we become enemies of God. Can you imagine that? Kaaway ka ng Diyos. Bakit? Dahil ikaw ay imperfect. Now, pag walang alay sa altar, ibig sabihin nun, sila ay magiging marumi, makasalanan sa harap ng Diyos. At dahil sila ay makasalanan at marumi, anong kasunod ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay punishment. Ano po yung punishment? Alam nyo na pala, kamatayan. Pero pag may altar naman, iuurong ng Diyos yung punishment. Hindi ka na mapaparusahan, hindi ka na mamamatay. At ito na ang yung blessing. Nakita nyo mga kapatid? Matrabaho. Bakit? Pag walang alay, hindi mapapatawad. Pag mayroong alay, pinapatawad. Amen mga kapatid? Kaya nung Old Covenant, nabibless pa rin ang tao kasi nga po mayroong altar. Can you hear amen? Amen. Now, let's compare the Old Covenant altar with the New Covenant altar. Tingnan nyo po yan. Yung altar noon, uncut stones, pero in the New Covenant, ang altar na ginamit ng Diyos para isakripisyo ang kanyang kordero. Ang kordero ng Diyos ay walang iba kundi ang krus. Amen mga kapatid? Amen po ba?
in the same way, dahil naglagay ang mga Israelita doon sa altar na may uncut stones, napapatawad ang kanilang mga kasalanan, atoning sacrifice nila, kaya mabait ng Diyos sa kanila. In the same way, si Kristo nang iaalay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng ating Diyos na buhay. Kaya ikaw ay nakaligtas na sa kamatayan sa impyerno. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Wow. Noon po kapag nag-aali ng tupa, di ba may dala po silang tupa, no? Pagdating po nila doon sa tabernacle, ipapatong ng taong mag-aalay. Halimbawa ako, ay merong kasalanan. Magdadala ako ng tupa, at yung tupa, ipapatong ko yung kamay ko doon sa tupa at magdadasal ako na parabang ang kasalanan ko ay ipapasa ko doon sa tupa. Maliwanag po yun mga kapatid? At pagkatapos po na ito'y patungan ng kamay, ang tupa po ay gigilitan at papatayin. Anong ibig sabihin po nito? Meaning, imbis na ako ang mamamatay dahil ako ang may kasalanan, yung kasalanan ko ay ipinasa ko sa tupa. Kawawang tupa. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? So ganon ang ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Siya ang naging kordero ng Diyos. Ang lahat ng kasalanan ng buong mundo ay ipinatong sa Kanya. It was laid on Him, kaya lahat ng kasalanan ng tao ay napatawad na. Basahin natin. Isaiah 53 verse 6. Everybody, all of us have strayed away like sheep, para tayong mga tupang ligaw na mamamatay. We have left God's path to follow our own. Look at the next line. Yet, the Lord laid on Him the guilt and sins of us all. Can I hear amen? No? Sa lahat ng kasalanan ng tao, ay inilagay kay Kristo, kaya napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. You are now perfect. Sabihin sa katabi, you are now perfect. Dahil kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. So balikan natin ulit yung picture. So gaya ng altar na gawa sa uncut stones, sabi kanina sa Exodus 20:25, kasi ayaw ni God na mayroong participation ng tao sa kanyang kaligtasan. Kaya in the new covenant, ang ginamit naman ng altar ay 2 pirasong kahoy. Ito'y walang iba kundi ang krus. Sabi natin krus. No? It means uncut stones is equal to the cross, and it means man has no participation in his salvation. Bakit? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Because Jesus is the perfect sacrifice. Amen naman kapatid? So hindi ka na magdadalawang isip, napatawad ba ako sa kasalanan ko? Napatawad ba ako ng Diyos talaga? Well, brothers and sisters, napakaliwanag. Lahat ng kasalanan mo ay iniatang na kay Kristo. Kaya lahat ng kasalanan mo ay napatawad na. Jesus is our perfect sacrifice. Can I hear amen? Amen. Yung altar po na gawa sa uncut stones ay shadow po ng cross. It means salvation. Ito po ang solong gawa ng Diyos para sa tao. Sabi niyo po sa akin yung bakit. Sabi niyo po bakit? Para walang magmalaki sa Diyos. Wala kang partisipasyon bakit ka naligtas. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi ang iba ganito. Ikaw bakit pag nagkita-kita tayo halimbawa sa langit at ang alam mo ay dahil mabait ka kaya ka naligtas, pag tinanong ka, bakit ka naligtas? Ang sasabihin niya mabait kasi ako Ikaw naman, bakit ka naligtas? Kasi nag-donate ako ng lupa doon sa Pilipinas. Ikaw, bakit ka naman naligtas? Kasi nagbigay ako ng 1,000,000. So you see, ano nangyayari? Nagmamalaki ang tao. Maliwanag po yun, kapatid? Pero dito, walang partisipasyon ng tao sa kanyang kaligtasan. Iniligay ng Diyos mismo ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo para lahat ng tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan at walang magmalaki o magmapuri sa kanyang sarili. Bagkos ang ibabalik natin dahil alam mong naligtas ka, salamat o Diyos, salamat Panginoon sapagkat pinatawad mo na ang lahat ng aking kasalanan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? So, paano ba natin ito masisiguro? Sapagkat ang reality or katuparan nito ay nung dumating na ang ating Panginoong Kristo. Jesus is our perfect sacrifice. We are complete in Him. At ang sakripisyo
na ginawa ng Panginoon ay perfect, hindi na paulit-ulit. Can you hear amen? Amen. Colossians 2:17 says, "These are a shadow of the things that were to come." Look at the next line. "The reality, however, is," kanino makikita? It is found in Christ. No? So nakita po natin, ang katuparan ng lahat ng sinabi sa lumang tipan, uncut stones, cross. No? Ang katuparan nito ay nang dumating na si Kristo. Dumating na po ba si Jesus? Naniniwala po ba kayo na tinubos na ni Jesus ang ating kasalanan? Amen. Bakit nga ba siya ibinigay? Hebrews chapter 10 verse 1 to 2. Sabayan nyo nga po ako. "The old system or old covenant in the law of Moses was only a shadow of the things to come, not the reality of the good things Christ has done for us." The sacrifices under the old system were repeated, inuulit-ulit, again and again, year after year. But they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. No? Kahit taon-taon silang bumabalik sa tabernacle, kahit taon-taon silang nag-aalay sa Diyos, paulit-ulit, at hindi sila nagiging malinis forever. Can you hear amen? Verse 2. Next po. "If they could have provided perfect cleansing," look at this, "the sacrifices would have stopped." No? Kung nung panahon ni Moses, natutugunan pala, nagiging perfect na ang mga tao pag nag-alay ng baka, ng tupa, sabi rito, dapat na-stop na. Na-stop na po ba? Hindi Paulit-ulit, taon-taon nilang ginagawa. So, for the worshipers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have disappeared. Pero habang sila'y lumalapit sa Diyos, nararamdaman nila, "Lord, makasalanan pa rin ako. Gumawa ako ng masama sa iyo." Kaya pakiramdam nila, pag hindi sila nag-alay, hindi sila napapatawad sa kanilang mga kasalanan. Amen po mga kapatid? Next, sabi dito, "The old covenant demands perfection." Tingnan nyo nasa baba. "Yet, even the best of men cannot meet the demands of the law." No? Kahit sinong tao pa ang iaalay mo, kahit sino pang gustong isakripisyo ang kanyang buhay, hindi mo mamimit ang perfection na yan. Why? You know why? Kahit sinong gustong ialay natin ngayon, magpangalan tayo, si Juan. Ha? Bakit hindi kaya ni Juan na tubusin ang ating mga kasalanan? Sapagkat si Juan ay makasalanan. Si Pedra naman, babae, Pedra. Pwede pa siyang ialay? Hindi pa rin pwede. Bakit? Sapagkat si Pedra ay makasalanan. Sino lang ang perfect sacrifice? Ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Shout, Jesus! Amen mga kapatid? Amen. Kaya kahit ibigay mo ang buhay mo, walang kwenta yan. Baka pang sayo lang yan at kulang pa. Can I hear amen? Amen. Kailangan may dugo na lumabas, maipakita para mapatawad tayo. Bakit? Leviticus 17:11, ito po ang utos. "For the life of any creature is," saan daw? "In its blood." Ang buhay ng lahat ng nilalang, kasama po tayong mga tao, ay nasa dugo. "I have given you the blood so you can make atonement for your sins." It is the blood representing life that brings you atonement. Amen mga kapatid? Sabihin nga natin, atonement. So paano tayo napapatawad sa ating kasalanan? Sa pamamagitan ng dugo. Amen mga kapatid? At ang dugo na yan, hindi lang basta dugo, kundi ano? Life or buhay. Bakit? Sapagkat ang dugo ay hindi mo pwedeng makuha kung noon hindi mo pwedeng makuha kung hindi mo papatayin ang isang nilalang. Maliwanag ba mga kapatid? Kasi ngayon meron ng, 'di ba, yung blood donor, no? Iba 'yon. Ang tinutukoy dito ng lumang tipan. Hindi mo makukuha ang dugo hangga't hindi mo pinapatay ang isang nilalang. Tao man yan o hayop. Can you hear amen? Anong ginagawa ng dugo? It brings you atonement. Sabi nga natin, atonement. Yan. Ang Hebrew word ng salitang atonement, sabi ko kanina, ang Tagalog, pampalubag loob. Amen na kapatid? It means kafar
in Hebrew. Ang ibig sabihin nito, to cover. Sabihin nga natin, to cover. Tatakpan ang alin? Ang mga kasalanan. To cancel, to appease, to cleanse, to disannul, to forgive, napapatawad, to be merciful, be pacify, pardon. No? Na pardon, may kasalanan ka, pardon ka na. So, napatawad na. So, literally, yung dugo ng hayop noon, tinatakpan lang ang mga kasalanan ng tao. Anong ibig sabihin? Napapatawad, nakakancel, napapacify, kaso tinatakpan lang. To cover. Anong Hebrew word? Kafar. Amen na kapatid? Kaya pag tinatakpan ng kasalanan, kumakapar ang kasalanan. Maliwanag ba mga kapatid? Parang sugat. Di ba? Yung sugat mo, pag lagi mo lang tinatakpan, hindi mo ginagamot, hindi mo nililinis, anong mangyayari sa sugat? Nai-impeksyon, pabalik-balik. Amen na kapatid? Kaya ang ginagawang pagbibigay ng tupa, ng baka, pagdugo ng mga hayop, ito po'y temporary solution. Sabi nga natin, temporary solution. It is a temporary remedy. At dahil temporary ito, alam mo naman pag temporary, not perfect. Amen na kapatid? Not perfect solution. Bakit? Paulit-ulit, pabalik-balik, taon-taon ginagawa, nakakasawa. Amen na kapatid? Kaya ipinaalala ito ng author of the book of Hebrews sa lahat ng mga Hudyo. Alam na alam nila ito. Actually, it is a fact. Pag sinabing fact, there is an evidence. Totoo ito at ginagawa nila. Basa. Hebrews 9 verse 22. Everybody, in fact, you see that? No? In fact, we can say that according to the law of Moses, nearly everything was purified by sprinkling with blood. No? Sa batas ni Moses, lahat halos ay nagiging malinis kapag binudburan mo na ng dugo. Look at the next line. Nasa baba. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Let me repeat that. Kung walang pagdanak ng dugo, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Maliwanag po mga kapatid? Kaya required talaga ng Diyos. Hindi niya pwedeng kailangan bayaran ko na lang, Lord. Magpapiansa na lang ako, Lord. Hindi. Sa panahon ng Diyos, kung walang pagdanak, pagbubo ng dugo, walang pagpapatawad. Can you amen? Maliwanag po mga kapatid? At ang pag-aalay noon ay hindi lang isa. Sabi sa katabi, hindi lang isa. Ang required ng batas nila, not once, but twice a day. So, anong ibig sabihin nun? 2 beses kang magbibigay ng tupa, 2 beses kang magbibigay ng baka, magastos at matrabaho po ito. Amen mga kapatid? Exodus 29 verse 38. Every day, for all time to come, sacrifice on the altar, ilan? 2 1-year-old lambs. Ilan daw pong bibigay? 2. Paano iaalay? 39. Sacrifice one of the lambs in the morning and the other in the evening. No? Nakita nyo po yan? Even this, natupad po ni Kristo. Bakit? Ang pag-aalay nila noon ay 2 tupa, isa sa umaga at isa sa gabi. Ang pag-aaral po natin, si Kristo nung namatay, 9 o'clock pa lang po siya ay nakapako na sapagkat nilitis siya magdamag, di ba? Inumaga na, nakapako siya 9 in the morning at nalagutan siya ng hininga 3 p.m. No? Alas 3 ng tanghali o hapon. So, nakita niyo po yon, pastor, sabi rito, 2, di ba? Yes, sapagkat yung mga tupa, pag inialay mo sa morning, patay na. Tama mga kapatid? Kaya kailangan mo pa ng pandagdag. Pagdating naman ng hapon o gabi, papatay ka ulit ng isa. Ito pong malupit. Nung nire-research ko, isa lang po yung inialay. Sino yon? Si Kristo. Ibig sabihin, nung inialay siya ng umaga, hindi pa niya pinili na malagutan ng hininga. Pwede na ba siyang malagutan ng hininga? Di ba, ang dami ng dugong nawala sa kanya? Pero pinigil niya iyon. Bakit? Para matupad ang hula na ito. Dapat 2 beses ka na iaalay. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ibig sabihin ganito, tiniis ni Kristo na pigilin ang kanyang kamatayan para matupad ang hula na ito para ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Can you amen? Palakpakan naman natin ang Diyos. Grabing hirap ng ginawa niya.
pinigil niya na hindi pa mamatay. Pero nung alas 3 na, anong sinabi ng Panginoon? It is finished. Panginoon, tapos na ako. Natupad ko na. Natubos ko na ang kasalanan ni Isagani Versosa. Natupad ko na ang lahat ng kasalanan ng buong mundong ito. Amen mga kapatid? Amen mga kapatid? You see that? Ang ibinigay ng Diyos sa atin ay permanente na kaligtasan. Amen po mga kapatid? Amen. Kaya hindi ka na mauubusan ng pagpapala. Na kung minsan ikaw ay pumapalya, hindi ka nga nakakapag-church, hindi ka nga nakakapagbigay sa Panginoon, na hindi ka naglilingkod, ano ang ipinapalit ng Diyos sa atin? Pagpapala pa rin. Hindi dahil sa iyong performance, kundi sa performance ng ating Panginoong Yesus para sa ating mga buhay. Shout Amen! Are you with me mga kapatid? Kaya may good news. Sabihin sa katabi, may good news. Sa New Covenant, sa dugo ni Kristo. Gusto niyo po bang malaman ng good news? Ayan na, nakasulat na. In the good news, the old covenant, ang gusto niya, demand niya perfection. Itong good news, the new covenant provide perfection. Amen mga kapatid? Sabihin sa katabi, nag-provide na ang Lord. Hindi ka na magdadala ng alay sa altar. Wala kang tupa, okay lang yan. Wala kang baka, okay lang yan. Wala kang bigas, trigo, okay lang yan. Why? The new covenant in the blood of Jesus, He provides your perfection. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, meron na. May nagdala na para sa'yo. Thank you, sister. May gumawa na niyan para sa'yo. Napatawad ka na sa iyong kasalanan. Kailan? Forever. Sabi nga natin, forever. Sabi niya ba, talaga? Forever? O, kapit po kayo. Basahin natin. Hebrews 9 verse 12. Ito ang isa sa paborito kong verse. Nagpapatunay na ikaw ay niligtas na ng Diyos forever. Hebrews 9 verse 12, NLT version. Once for all time, He, sino yun? Christ took the blood into the most holy place, but not the blood of goats and calves. Hindi dugo ng hayop, no? Hindi dugo ng kambing o ng baka. He took His own blood, tao at Diyos, si Kristo, and with it, He secured, look at that, He secured our salvation, kailan? Forever. Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi sa mga darating na panahon, ikaw ay iniligtas na ng Diyos forever. Shout Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you happy with that? Wow! Di ba? Pumapalya ako, hindi ako perfect, hindi ako nakakapagbigay, hindi ako nakapagdasal, hindi ako nakapag-journal, pero pagpapala pa rin binibigay ng Diyos. Why? You are saved and your salvation is secured forever. Can you hear amen? It is not your performance. It is the performance of Christ. Can you hear amen? Gusto niyo pa po ba ng good news? Good news po. Next week, to be continued. Pero papakita ko pa na rin ano pang isang good news para ma-excite kayo. Look at this. In the new covenant, sinless perfection is not expected. Yeah, celebrate na tayo. Yay! Hey mga kapatid, palapakan naman natin ang Diyos. Pastor, totoo ba yan? Ay, huwag kang mawawala sa susunod na pag-aaral natin. Amen mga kapatid? Sapagkat tayo po ay hindi perfect, nagkakasala tayo, pero look at this. Sinless perfection is not expected. Can you hear amen? May natutunan po ba kayo? Sige, tayo po tayong lahat. Ano ang ating Macarius Challenge? Everybody, Christ made me perfect, so I am perfectly saved. Pumalakpak nga pong lahat ng ligtas na. At hindi nagdadalawang isip na pupunta sa langit. Amen mga kapatid? Why? Christ made us perfect. So our salvation is perfect as well. I am perfectly saved. Amen? Amen mga kapatid? So tayong lahat po ay manalangin at patuloy na ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we're so thankful that you have brought up this lesson para maintindihan namin na napakabigat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin. And Lord, as we understand these things, Panginoon,
wala kaming dapat ibalik. Hindi kami magmamalaki, hindi kami magyayabang sa kung anong meron kami. Because we can see ourselves in humbleness, in humility. That all that we have is from you, Lord. Kung ano kami ngayon ay dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pagpapala sa amin. Kaya Panginoon, lagi mong i-impress sa puso namin na huwag ka naming makalimutan, O Diyos. Na kung minsan kahit kinakalabit mo na kami, Nak, unahin mo naman ako. Nak, huwag mo naman akong kalimutan. Anak, paglingkuran mo naman ako. And many times, Lord, inawagwag lang namin ang aming balikat. Kami nagbibingi-bingihan. Sinasantabi ka namin, Lord, sorry. We're so sorry, Lord. At patuloy po, Panginoon, na sa oras na ito, dahil nakita namin ang iyong sakripisyo para sa amin, dalangin din namin, Lord, na makihati kami sa sakripisyong ginawa mo, O Diyos. Na kami din ay magbigay ng oras, maglaan ng panahon, maglingkod sa iyo, mahalin ang aming mga kapwa, ang aming kapatiran. Higit sa lahat, gamitin ang buhay na ito, sapagkat ang buhay namin ay walang halaga, hiwalay sa iyo, Panginoon. You made us perfect, na sa tingin ng iba, kami po ay wala nang mararating, Panginoon. You made us holy. Ginawa mo kayong banal, Panginoon, na kung sa tingin ng iba, kami po ay masamang tao. Panginoon, salamat, sapagkat may puwang kami sa mundong ito. And in this church, Father, you have told each and every one of us in our born-again spirit that because of Christ, you have made us perfect. So we are perfectly safe. We are perfectly blessed. Hallelujah. Kaya Panginoon, salamat po sapagkat naniniwala kami na nangusap ka sa puso ng bawat isa at pinakita mo sa amin, mahal na mahal na mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kaya Lord, mamahalin ka rin namin at paglilingkuran ka na. Ito po ang aming samot, panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Malakas para sa Diyos. Christ made me perfect, so I am perfectly saved. To God be all the glory. Amen mga kapatid? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Are you blessed? Super. Kaya kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, kapatid, pagpalain naman po natin ang ating gawain sa Panginoon. Tayo po ito.